Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin. Welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga po mga karibin natin, kapapasok lang, delikado na. Kamara lagot dito. Kung tambunting, huli matapos kumanta. Ka Eric, yan mga karibin natin, patungkol po riyan. Ang ating alamin mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga kabayan, kung nagkataon, delikado pala ang Kongreso dahil sa posibilidad na mangyaring kaguluhan na gagawin ng ating mga retiradong kasundaluhan o militar dahil sa pang-aabusong ginawa ng mga kongresman dito sa dalawang host ng SMNI na sina Ka Eric at Loren Badoy, kung saan ay ikinulong nila ng 1 linggo dyan sa Kongreso. Ito ay matapos ang pagsasagawa ng isang manifesto kung saan ay pumirma ang halos sa 200 retiradong sundalo para magsagawa ng protesta dyan sa Kamara. Sabi ni Atty. Harry Roque, hindi basta-basta ang kapangyarihan ng mga retiradong opisyal ng militar kung hindi sila pakikinggan ng Kongreso, dahil naniniwala ang mga sundalo na nagmamalabis na sa kapangyarihan ang mga kongresman na inihalal ng taong bayan. Makinig po kayo. Naninindigan pa rin sa demokrasya ang ating kasundaluhan. At naniniwala sila na meron ng paglabis sa kapangyarihan dito sa desisyon na ipakulong si Loren Badoy at si Ka Eric. Samantala, isang kilalang general ang nagkomento at naging emosyonal matapos ipakita ng kanya mga kasamahang opisyal ang suporta kila Ka Eric at Badoy, kung saan ay silang dalawa lang ang lumalaban sa mga kaaway ng bayan, partikular ang CPP and PANDF na matagal ng problema ng bansa. Sabi ni retired General Macanas, first time ito na nangyari sa kasaysayan ng bansa. First time in history ng mga PME graduates nagkaisa. Powerful po yung manifesto na yun na signed by almost 200. Sumisigaw o bumubisita kay Ka Eric at Doc Badoy. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo na nagkaroon ng panik at natakot ang mga congressman sa mga retired militar kung bakit agad nilang pinakawalan sila Ka? So yan mga karibin natin, ito pala yung dahilan mga karibin natin, no, na kung bakit pinakawalan agad ng House of Representative, no, itong si Ka Eric at Doc Lorraine mga karibin natin. Siguro nga talagang natatakot sila dito sa mga retired na, di ba? Army, mga karibin natin, di ba? Militar. Yan mga karibin natin, talagang dito pa lang bumubuhos na po ang suporta. Kay Ka Eric at Doc Lorraine Badoy mga karibin natin ng ating mga kababayan, no? Hindi lang po ito mga ordinaryong citizen mga karibin natin, no? Mga retired po ito, no? At sabi nga po kanina, hindi po basta-basta ang kapangyarihan din nila. Excuse me po, kasi meron din po silang mga koneksyon, di ba? Eric at Badoy. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Gaano ba kahalaga ang ganitong manifesto at kalakas ang ganitong mensahe para sa mga opisyal na gobyerno, lalo na sa House of Representatives? Alam mo ba dito sa Southeast Asia, kapag ang sundalo nakialam sa pamumuno, mawawala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan na mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila kanilang sandata at mga armas para patumbahin ang mga halal ng taong bayan. Pero hindi po pwedeng baliwalain
ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Hindi mo po pwedeng hindi pansinin ang sentimiento ng mga profesional na sundalo na inalay na ang buhay para sa ilang bayan. Makinig po kayo. Tayo na lang po ang tunay na demokrasya. Bakit? Sa ibang bansa po, hindi na sila naniniwala sa eleksyon. Alam nyo ba, sa Thailand, walang eleksyon. Ang mga nakaposisyon doon, militar. Sa Myanmar, militar ang nakaposisyon. Sa Cambodia, mga militar din ang nakaposisyon. Sa Vietnam, yan po ay Politburo, no? Pero napakalakas din ng militar. Ibig sabihin, kapag ang sundalo nakialam sa pamumuno, mawawala ang demokrasya dahil hindi sila naniniwala sa halalan. So kapag hindi pinakinggan ng militar, mag-ingat ang sibilyan na mga namumuno. Dahil baka mamaya, gamitin nila ang kanilang sandata at mga armas para pagtumbahin ang mga halal ng taong bayan. Hindi naman natin sinasabi na yan ang layunin ng statement. So ito sana no mga ka-review natin, sana maging eye-opener din ito doon sa ating mga mambabatas, mga ka-review natin, no? Kasi nandiyan naman sila sa Kongreso, mga ka-review natin, dahil din naman sa taong bayan, no? Sana mapakinggan nila yung sigaw ng taong bayan, mga ka-review natin, no? Yung nangyari nga dito kay Ka Eric at Doc Lorraine, mga ka-review natin, talagang halatang halata naman na may personal na interest itong mga kongresistang ito, no? Siguro, kasi isipin nyo mga ka-review natin, sino ba talaga yung, inaakusahan dito? Or, di ba, tinanong nga ni Ka Eric, di ba, sino? Si Speaker, di ba, mga ka-review natin? At agad-agad pong, bumuo sila ng komite, mga ka-review natin, no? Para dito sa hearing, no? Kay Ka Eric at Doc Lorraine. At sa umpisa pa lang mga ka-review natin, talagang makikita mo talaga na nanggigigil itong mga kongresista. At wag din po natin kalimutan mga ka-review natin na nagsimula po ito lahat-lahat, no? Nagsimula po ito doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na open the book, di ba? Doon po yan nagsimula di ba? Sa CIF, doon nga. Sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kasi uminit na uminit yung issue mga ka-review natin, di ba? At yan, refresh lang natin about po ito sa extraordinary fund na sinasabing ilabas yung mga resibo. Siguro ko dito uminit yung mga ulo ng mga kongresista. Di ba? Kaya, kung ganyan ang ating mga kongresista, mga ka-review natin na mainitin ng ulo, mga ka-review, imbis na gumawa ng mga batas para lunasan yung mga problema ng ating bansa tulad ng pagtaas ng mga bilihin, no? Pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Wala tuloy tayong naririnig about dyan, no? Dito tuloy sa kung sino pa yung nagtatanggol, mga totoong nagtatanggol sa ating bansa. Laban sa ating mga kalaban. Itong mga makakaliwa. Sila patuloy itong nakulong mga ka-review natin, Only in the Philippines, mga ka-review. Nako, at yan na nga. Anong masasabi ninyo mga ka-review natin na talagang mga retired na army, militar, mga ka-review natin, no? Sumusuporta na kay Ka Eric at Doc Lorraine. Talagang sinasabi ni Attorney Harry Roque na delikado na to. Kapag militar na ang nag-take over, mga ka-review natin, wala na po tayong demokrasya. Gusto nyo po ba yun? Martial na naman. Kaya kayo dyan sa Kongreso or kayong lahat ng mga politiko, di ba? Umayos-ayos kayo hanggat may pinagkakatiwalaan pa kayo ng taong bayan at ng armed forces, di ba? Kasi wala talaga kayong magagawa kapag di ba, inayawan na kayo. At gumagawa at hindi naman kayo aayawan kung gumagawa kayo ng kabutihan para sa ating bansa. Nako, delikado na itong mga ito, mga ka-review natin, Pero hindi po pwedeng baliwalain ang mga paniniwala ng ating mga kasundaluhan na nagpapakamatay para sa inang bayan. Nagpapakamatay sila para sa demokrasya at hindi sila nagpapakamatay para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan. Hindi mo po pwedeng hindi pansinin ang sentimiento ng mga profesional na sundalo
na inalay na ang buhay para sa ilang bayan. Makinig po kayo. Naninindigan pa rin sa demokrasya ang ating kasundaluhan at naniniwala sila na meron ng paglabis sa kapangyarihan dito sa desisyon na ipakulong si Lorraine Badoy at si Ka Eric. Naintindihan ko kasi ang sentimiento niyan eh. Kasi ako, dati akong aktivista, no? Talaga naman pong pupulaan natin ang kasundaluhan, human rights abuses. Pero itong si Badoy at saka si Celis, wala nang ginawa kundi itaguyod nga ang laban dito sa mga teroristang CPP-NPA na kapareho rin ng mandato ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Kumbaga nagkakaisa sila na protektahan ng demokrasya laban sa banta ng CPP-NPA na terorismo. So, sila ay magkabaro. Yung iba, yung mga sundalo, hawak ang baril at inaalay ang buhay. Pero si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy, inaalay naman nila ang pang-araw-araw na buhay nila dito sa laban sa terorismo. Grabing yabang ng mga kongresista na ito. Nakakaawa sina Doc Badoy at Ka Eric. Kahit sinong manood na objective na Pilipino, makikita talaga ang kawalan ng hustisya na iginawad ng mga kongresista natin kay Ka Eric and Dr. Badoy. Kaya nga arrogant. Alam niyo po mga karibin natin, no? Ang masakit lang dito mga karibin natin kasi napapanood naman po talaga natin si Ka Eric at Doc Lorraine Badoy mga karibin natin na, di ba? Siyempre may mga banta rin to sa kanilang mga buhay mga karibin natin kasi binabanatan na talaga nila yung mga makakaliwa, di ba? At ang masakit pa dito mga karibin natin na sila tuloy yung ikinulong mga karibin natin. Hindi tuloy itong mga sumusuporta doon sa mga makakaliwa. Eh alam naman po natin kung sino-sino yan mga karibin natin, di ba? Nandyan lang din yan sa House of Representatives. O, yung mga makabayan black, mga karibin natin. Di ba? O, ano ba ang masama sa ginagawa ni Ka Eric at Doc Lorraine, mga karibin natin? Na ganito na lang kung kanilang akusa ay kulong-ikulong, di ba? Hindi na talaga akusa ito. Kulong na talaga ito, mga karibin natin. No? May mapapaisip ka tuloy mga karibin natin, di ba? Kung ilan ba talagang kongresista ang nandyan sa Congress, sa House of Representatives, na tunay, di ba? Kasi isipin mo mga karibin natin, yung committee pa lang ito, na nagpakulong kay Ka Eric at Doc Lorraine, ay binubuo ng 60 congressman. 60, mga karibin natin. Siguro talagang marami na sila ngayon eh. Sabi nga sa mga comment, aba, marami palang mga ano dyan. Marami na palang mga congressman mga ka-review na hawak, no? Attack dog daw di umano ni speaker mga ka-review natin. Ay nako, nako po, delikado po tayo mga ka-review natin, no? Kasi kung ganito at ganito lang gagawin nila, mga ka-review natin, parang ipinapakita nila na mas okay pa na kampihan yung mga kalaban ng bayan kaysa dito sa mga nagtatanggol at minumulat yung kaisipan ng ating kabataan. Maging tayo, mga ka-review natin, marami po tayong napupulot na kaalaman, no? Patungkol po sa kanilang mga ginagawa. Sa papamagitan po ni Ka Eric at Doc Lorraine Badoy, mga ka-review natin. Aminin man natin sa hindi, malaki pong tulong, no? Yung mga kadre na nagbalik loob sa ating gobyerno, mga ka-review natin. Hindi pa natutuwa itong mga tongresta ito, mga ka-review natin, sa ginagawa ng mga dating kadring ito. 'Di ba? Hindi ba sila natutuwa? Mas natutuwa ba sila na mas marami pang Pilipino ang nabubudol ng mga ito, 'di ba? Marami pang nabubudol at pumupunta sa kabundukan para labanan po ang ating mga kasundaluhan, 'di ba? O yan nga eh. Nako, talaga. Notoriety, tigas ang ulo and corruption.
So, marami pa siyang sinabi. Kaya lang, later on ko na lang i-discuss. First time in history ng mga PMA graduates nagkaisa. I've been assigned in PMA for more than 3 years. Alam ko yung samahan ng mga PMAers. They look up to each other, lalo na itong mga upperclassmen. Yung seniority, yung loyalty, nandun sa kanila. Example itong senior, example, class 83, kernel lang. Hindi. Example, yung experience ko, class 83, 3-star general. Yung class 80, nagbisita. 1-star lang tong class 80. Nako, sir ng sir. Talagang, sir, anong kailangan nyo, sir? Sige, sir, aksyonan ko kaagad yan, sir. Ganon ang sabi nitong class 83 na Then mga karibin natin, ano po ba yung gustong palabas dito ni General Macanas? Ang opinion ko lang po ito, gusto niya sigurong iparating sa atin, mga karibin natin, na ganito kalakas, no? Ang mga retired, hindi po sila basta-basta, no, mga karibin natin. Talagang ginagalang. At saka may mga connection po sila sa ating armed forces. Kaya kung hindi po ito makikinig ng mga tunggristang ito, mga karibin natin, talagang baka banatan sila nito, mga karibin, di ba? Kasi labag na po sa batas at nakikita po yan ng ating mga retired generals, mga karibin natin. Nakikita po nila yung pang-aabuso ng House of Representatives. Maging sila, umaksyon na, mga ka-review natin, umaksyon na po sila. Ibig sabihin, malala na talagang sitwasyon. Kasi, di ba, yung mga dating kapanahunan naman, no, yung mga iba't ibang presidente dumaan, mga ka-review natin, wala naman tayong narinig na ganito, di ba? Naglabas ng manifesto. Ibig sabihin, medyo napapansin na nila, mga karibin natin, na mali po yung ginagawa ng pamunuan ng House of Representatives, mga karibin natin. So yan, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Yan, mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.